Masyado kang magastos. Hindi kasi natin ino-organize yung finances natin, and that's the reason why hanggang ngayon may utang ka pa rin at hindi ka makabangon-bangon. Ano ginagawa mo? Wala kang interes kung paano palalaguin ito. Kung meron kang hahasain na magpa-pass forward sa'yo papunta dun sa financial freedom, hasain mo yung talento mo sa pagbebenta. Huwag ho kayong magkakamali, huwag kayong malilito, huwag kayong maliligaw. Ang nangyayari lang kasi sa mga tao, nagiging komportable kayo dun sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon. Kaya pag dinapuan kayo ng maliit na problema, dinadamdam mo ng maigi. Real talk lang. Paano ba talaga natin ma-achieve yung tinatawag nila na financial freedom? Paano ba talaga natin ma-achieve yung tinatawag nila na financial freedom? Kasi alam nyo ho, marami mga tao ang talagang inaasam nila yung dalawang bagay na freedom. Time freedom and financial freedom. So pag-uusapan po natin ngayong financial freedom. Ang ibig sabihin po ng financial freedom is kahit hindi ka magtrabaho, kahit wala ka nang gawin, kahit nakatunganga ka na lang, tuloy-tuloy yung pagpasok ng pera sa'yo. Wala kang nagiging problema pagdating sa pera. Wala kang nagiging problema pagdating mo sa mga bills. Wala kang magiging problema pagdating sa mga gastusin sa buhay. And in case of emergency, siguradong meron kang bubunutin. Yun po ang tinatawag natin na financial freedom. So number 1 is yung tinatawag po natin na sacrifice is definite. Ibig sabihin, wala hong naging multi-millionaire, wala hong naging multi-billionaire na kung galing sila sa mahirap, naging mayaman sila nang hindi sila nagsakripisyo sa buhay nila. Yun ang gusto kong maintindihan po natin. Because the currency of financial freedom is time and effort. Kung gusto nyo pong yumaman, kung gusto nyo pong makuha yung financial freedom po ninyo, is kailangan po ninyo magbigay ng oras at magbigay ng effort. Because time and effort is equals to result. Wala hong iniba yan kahit doon sa mga athlete po. Kahit sa anong larangan. Basta't mas marami ang ibinigay mong oras halimbawa sa pagtitraining sa basketball, mas gagaling ka maging basketball player. Mas marami kang time and effort na ginagawa sa hanap buhay, mas malaking pera at resulta ang pwede mong makuha over the years. So sacrifice is definite. Now is the time for you to grind. Hindi po kailangan kayong magpahinga ngayon kung hindi nyo pa nakukuha yung goal, yung dream na gusto ninyong maging mayaman, gusto ninyong maging successful. So, ibig sabihin, now is the perfect timing for you to make effort, for you to find time for your dreams, for your goals, for your plans. Kailangan gawin na natin ngayon yan kasi marami kasi mga nililibang nila yung sarili ho nila. Alam nyo ho yung mindset na gagastos ngayon, deserving ko tong mga ganitong klase ng bagay, mga vacation, mga shopping, mga kung ano-ano mga bagay na nakakalibang at nakakatuwa naman ho talaga sa puso ho natin. But you have to understand na if you are a driven person na talagang gusto mong ma-achieve yung mga goals mo, ipagpapaliban mo munang lahat yan eh. Because there will be ample time for those things kung marami ka ng pera. Mas masarap ho na nagbabakasyon ka nang hindi mo iniintindi pagbalik mo yung inutang mong pera sa pambakasyon mo. Mas masarap ho na magsha-shopping ka na hindi ka tumitingin sa presyo kasi wala kang problema kung magkano yung bibilin mong bagay na yon. Mas masarap ho na kung bibili ka ng bahay, yung dream house mo. Mas masarap ho kung bibili ka ng sasakyan, yung gusto mo talagang sasakyan, hindi yung mairaos mo lang dahil kailangan mo at kagustuhan mong magkasasakyan. Hindi ho kasi naiintindihan ng marami na ang akala ho nila ang mga successful ho na tao ay swinerte lang sa buhay. Hindi ho. Yung mga successful na tao, ang hindi ho natin alam, marami ho yung sinakripisyo bago ho nila narating yung success level na meron sila ngayon. Kung gusto mong swertihin ka sa buhay mo, gawin mo yung mga bagay, effort, trabaho para lumapit sa'yo yung swerte. Mas lapitin tayo ng swerte kung may ginagawa tayo para swertihin tayo sa buhay natin. Ano ba ang ginagawa mo para pumabor naman sa'yo ang gulong ng palad? Baka mamaya nakakulong ka pa rin doon sa relax mode ka pa din. Baka hanggang ngayon hindi ka ganado doon sa ginagawa mo, doon sa trabaho mo, doon sa negosyo mo. Wala kang interes kung paano palalaguin ito. Baka hanggang ngayon, nakatingin ka pa rin sa ibang tao, hindi mo na obserbahan ng sarili mo. If you will sacrifice now hanggang may lakas ka. Sacrifice now hanggang kaya mo dahil marami ka pang oras. Kasi darating ang panahon na yung
time mo magiging limited at yung effort mo is magiging bawas dahil mahina ka na. Dahil hindi mo na kaya. Mas masarap kung makuha mo yung dream house mo habang bata ka pa. That's a fact and that is certain sa lahat ng tao. Give your time, give your best effort in everything that you do if you want to become successful. That's the only way for us to achieve that what we call financial freedom. Be that kind of person. Wala kang po pwedeng maituro sa ibang tao. Ikaw at ikaw lang din ang po pwede mong pagkunan ng lakas, pagkunan ng inspirasyon, pagkunan ng mga dapat gagawin kasi hindi mo maituturo, hindi mo maipapakita kung ano yung nakikita mo in the future sa ibang tao, sa'yo. Gusto mong yumaman, alam ko na-vision out mo yan. Alam ko nakikita mo na yan in your mind's eye. The problem is medyo malabo pa ngayon kung paano kukunin. Effort lang, oras lang. Sacrifice is definite for you to achieve that financial freedom. Next S is kung gusto mong ma-achieve yung financial freedom talaga, most of the people only achieve it if they master this thing and it's called sales. Lahat ho ng mayayaman na negosyante, meron silang tao or sila mismo ang magaling sa sales. Because everything is commodity. Kailangan maging magaling ka magbenta. Kung meron kang hahasain na magpa-pass forward sa'yo papunta dun sa financial freedom, kailangan magaling kang mag-market, magaling kang mag-advertise, magaling kang mag-alok ng produkto mo. Because everything is sales. Iikot nyo po yung mata ninyo sa loob ng bahay ninyo. Hindi ba kayo nagtataka? May yumaman sa plywood, may yumaman sa lamesa, may yumaman sa libro, may yumaman sa sofa, may yumaman sa computer. Lahat ng mga bagay na meron ka ngayon, binili mo. At merong isang negosyanteng umasenso't yumaman dyan. If you want to become successful, be good in sales. Be great in sales. Because sales is the lifeblood of business. Hindi po pwedeng, hindi tayo gagawa ng sistema kung paano natin mapapalakas yung benta natin sa mga negosyo natin. Hindi po pwedeng hanggang ngayon, wala ka pa rin kumpiyansa sa sarili mo. Kung yun na lang ang natitirang paraan para yumaman ka at maging successful, kailangan mong kapalan ng mukha mo at times, kailangan mong tiisin yung pride mo at yung ego mo. Kailangan mong kumausap sa mga taong hindi mo kakilala, gawin mo. Lahat ng pwedeng matutunan mo upang gumaling ka sa sales, pag-aralan mo. Do good in sales, you'll do good in business. That's definite. Napakaswerte ho natin ngayon because of social media. Na isang post mo lang, pwedeng daan o libong tao na ang makakita ng paninda mo. Marami na ho tayong tinatawag ngayon na social media millionaire. Ang dami na hong yumaman dahil sa social media. Creating a video is also a commodity. You know how we call our viewers? Social media consumer. Ibig sabihin, produkto din po itong ginagawa namin na kinukonsum po ng mga gumagamit ng cellphone. Kahit sarili mo ngayon, produkto na. O pwede mong pasikatin yung sarili mo sa panahon po natin ngayon. Ano pa ang hindi mo po pwedeng ibenta ngayon? Wala na. Lahat ng bagay kaya mong ibenta. Kaya mong i-alok because of social media. You should take advantage of that. Eh sir, wala akong talent kasi sa pagbebenta eh. Wala kasi akong background talaga sa sales eh. Kung gusto mong maging magaling magbenta, isang bagay po ang dapat meron ka. Dapat authentic ka. Basta totoo ka lang sa binibenta mo, may bibili dyan. Akala ho nila kasi, ang sales po is more on sales talk. May factor yung sales talk. Pero kung kumpiyansa ka sa produkto mo na makakatulong sa kanila ito, kung kumpiyansa ka sa serbisyo mo, just be true to yourself. Just be real to them. Because at the end of the day, yung authenticity po may value. So just be authentic sa mga kakausapin mo, sa mga bebentahan mo. Honest to goodness lang ang transaction. Maniwala ka sa akin, nothing beats that. Marami hong mga sales technique, pero ang napatunayan ko sa buhay ko, kapag katotoo ka sa mga sinasabi mo, may mga taong maniniwala sa'yo. At ang kagandahan, dahil totoo ka sa sinasabi mo, may mga loyal customer kang mabubuo. Ang tawag po dun sa Tagalog, suki, na paulit-ulit nang bibili ng pagkain mo, paulit-ulit mag-a-avail ng services mo, paulit-ulit lalapit sa'yo dahil totoo kang tao sa kanila. Tried and tested ko ho, magpakatotoo ka lang, may bibili ng produkto mo. Marami ho kasi, masyado nilang gustong shortcutin yung ladder to success. Pinipili nila yung short term. Yung bebenta ngayon ng sobrang mahal, bebenta ng mga ganito, feeling nila na-auto nila yung nabentahan nila. Dapat laging satisfied customer. Kung gusto nyong gumaling sa pagbebenta, yun po talaga. Just be real. Bebenta ka ng pagkain, alam mong masarap yung palabok na binibenta mo. Confident ka doon. Always remember that if you do good in sales, you'll do good in business. And if you do good in business, you'll do good in cash flow. Kasi bakit? Marami kang benta eh. Sales
sales is the input of cash flow. And the output of cash flow is investment or acquiring more products. More than 50% na ho yan ng negosyo. Ang sales, ang marketing, ang advertising. Dapat yan po ang pag-aralan ninyo. Kasi kapag ka magaling ka dyan sa aspeto na yan, magiging magaling ka talaga na negosyante. Next, S would be saving and spending. Dapat naiintindihan po natin ang asset and liabilities. If you want to achieve financial freedom, sabi ko kanina, sacrifice is everything. At isa sa mga dapat ninyong isakripisyo, yung mga kapritsyo ninyo sa buhay ninyo. Yun ang dapat ninyong isakripisyo muna. Sayang yung pera mo kung gagastusin mo lang sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Minsan kasi, meron tayong tinatawag na impulse buyer. Yung pag nakakita tayo sa marketplace or sa Lazada or sa Shopee ng item, yung feeling natin, kailangan natin, pero hindi naman pala. Yung tipong pag nakapanood ka sa TikTok, nabudol ka na nung seller, manghang-mangha ka at feeling mo kailangan mo yung produkto na yun, pero hindi naman pala. So you have to identify and determine what is your need and what is your want. Your want is, pwede po yan kapag ka kayang-kaya mo na. Kapag ka may ipon ka na talaga at may savings ka na talagang dedicated sa mga wants mo. The reason why maraming tao ang hindi pa rin financially free is wala silang financial management. How many percent is for my want? How many percent is for my need sa kinikita ko? Kasi madalas, mas malaki ang budget natin sa mga want natin. Kaya walang naiiwan sa'yo. Wala kang nasisave na pera. Yun ang nagiging problema. Kailangan ma-identify mo ang asset and liabilities. Kung hindi makakadagdag ng income sa'yo, kung nagninegosyo ka, ang tawag po doon, liability. Kung mag-a-acquire ka ng isang bagay pero mas mapapabilis ang proseso ng negosyo mo, mas mapapadali ang customer service mo, mas mapapaganda ang management mo, acquire it. That's what we call asset. Makakatulong siya para mas mapadali yung sistema ng negosyo mo at kumita ka ng mas malaki. Kasi marami sa atin guilty. Marami sa atin ang impulse buyer, lalo na sa panahon po natin ngayon. Why? Because nasa loob na rin po ng cellphone yung mga pagkakagastusan natin. Yun ho ang mahirap po sa panahon ho natin ngayon. Lahat ng bagay, easy access. Noong mga unang panahon, probably like 10 years or 15 years ago, bago ka makabili ng isang bagay, pupunta ka sa mall. Bago ka makabili ng isang item, maghahanap-hanap ka pa dyan. Pupunta ka ng Divisoria, pupunta ka sa kung saan-saan. Ngayon lahat nasa cellphone na. So dapat maintindihan po natin, gastos ba ito? Kailangan ko ba ito? O gusto ko lang to? Kailangan ma-identify mo yun. And you have to understand that you have to spend more when it comes sa asset. Ibig sabihin, proven mo na makakatulong ito sa negosyo mo, sa pagpapalago mo sa hanap buhay mo. Daw, kung ikaw nakikinig ngayon, wala ka pang negosyo, mag-save ka muna, mag-impok ka muna. Because darating ang oras na gagastusin natin yan, pero gagastusin mo yan doon sa magke-create ng mas malaking pera. Ang rule ng pera is, kapag ginastos natin yan, dapat yan may balik. At ang pinakamagandang pwede nating paglagyan ng pera natin, may return of investment. Is saan? Doon sa proven na negosyo natin na tayo may-ari, tayo may control, na alam natin kikita. So, wag ho kayong madadala doon sa mga investment scheme. Yan din po ang isa sa mga pinaka no-no. Kapag ka alam nyo nang it's too good to be true, it's not true. May tubong 10%, 15%, 20%, wag na ho kayong sasali dyan. Hindi po yan wise na pagdalahan natin ng pera natin. Ang pinakamagandang pagdalahan po ng pera natin is magsimula ka ng maliit na negosyo, aralin mo yung proseso, pakitain mo ng maliit hanggang sa mapalaki mo yung kita niyan. Pag napalaki mo yung kita niyan, na-master mo na yung pagiging negosyante, kaya mo na mag-scale up ng negosyo. Huwag mong ipapakontrol sa ibang tao yung perang pinaghirapan mo. Dahil dyan, maraming nagkakamaling negosyante. Pera na nila, pinagtiwala pa nila sa ibang tao. Ito lang ho ang lagi ninyong iisipin. Wala hong pinakamagaling na mag-iingat ng pera ninyo kundi kayo. Kaya mag-iingat po kayo. When time comes na meron ka ng sufficient capital para magtayo ng negosyo o para i-expand yung negosyo mo, you have to think twice. You have to make decision based doon sa pangangailangan talaga ng kumpanya ninyo para mapalago at mapalaki mo pa ang negosyo. Kapag gagastos ka, tandaan mo, yung perang pinaghirapan mo, ilang buwan mong pinag-ipunan yan, ilang taon, ang dami mong sacrifices. Tapos gagastusin mo lang ng walang balik.
gagastusin mo lang sa mga investment na hindi ka naman sigurado, na magpapadala ka doon sa mga sinasabi nilang mga mabubulaklak. Dapat maintindihan ninyo na yung perang hawak-hawak natin, marami hong yumaman sa 200, 300, 500 pesos. Sobra-sobra yung perang meron ka ngayon. Kaya dapat isipin mo muna ano ang pinaka-best way na gagawin ko dito. Hindi ko sa sinasabing masama ang gumasto sa mga kagustuhan natin sa buhay natin. Pero dapat meron tayong limitations. May level, may priority. Hindi kasi natin ino-organize yung finances natin, and that's the reason why hanggang ngayon may utang ka pa rin at hindi ka makabangon-bangon. Masyado kang magastos. Masyado mong isinapuso yung kasabihan na me time only. Deserve ko to. Huwag mo kayo makukulong doon. Huwag mo kayo magkakamali. Huwag kayo malilito. Huwag kayo maliligaw. Yung perang pinaghirapan po natin, pwedeng makapagpatayo na ng pangarap natin na bahay. Kaya ingatan niyo yan. Kapag na-master nyo na yung cash flow, alam nyo na ang asset versus liability, naging wise spender ka na, alam mo na nakakapagpatakbo ka na ng negosyo, alam mo kumikita yung negosyo. Kapag ka mag-i-scale ka na or magpapalaki ka na ng negosyo mo, the fourth S is you have to establish this. It is what we call solidifying your credit line. Darating tayo doon sa mangungutang na kayo sa bangko. Sa bangko lang. Bakit? Ang negosyo ho kasi ng bangko is magpautang. Pero ang kagandahan ho, napakaliit ng interest. Kapag ka tayo ho ay marunong gumamit ng pera ng ibang tao or yung galing sa utang na puhunan, o pwede ho yung makatulong para i-amplify at i-expedite yung pagpapalaki ng negosyo mo. Ano ibig sabihin? Kapag ka matured ka na ng negosyante, if you want to achieve that financial freedom, dapat marunong kang gumamit ng pera ng ibang tao na galing sa bangko na ipinautang sa iyo. Napakababa ho ng interest sa bangko, especially kapag ka na-establish na yung credit line mo. Less than 5%, less than 2%. Marami akong kakilala, less than 1% per month ang interest rate. Pero hindi po ito para sa lahat. Unang-una, hindi ka pa naman pinapautang ng bangko, so hindi talaga para sa iyo to. Pero there will come a time na kapag ka nagsisave ka na ng pera sa bangko, magkakaroon ka ng credit offer. Business loan, car loan, housing loan, magkakaroon ka ng mga bagay na yan. Tatanggapin nyo lang po ito kung alam nyo yung uutangin ninyo is magge-generate ng mas malaking income sa inyo. Huwag ho kayong kukuha ng utang, ibibili nyo ng bahay. Huwag ho kayo kukuha ng utang, ibibili ninyo ng sasakyan. Huwag ho kayo kukuha ng utang, ipanggagastos nyo lang at ipang-a-abroad ninyo. Huwag. Kasi pag nasimap ka na sa bangko, hindi ka na mapapautang kahit ng ibang mga bangko rin. Sayang. Ang mga bilyonaryo ho, napakagaling ho nilang gumamit ng pera ng ibang tao. And that is the reason why gustong marating ng lahat ng mga multi-millionaire na mga negosyante is yung ma-IPO yung negosyo nila. Ma-publicly listed. Kasi makakapag-pull na sila ng funds galing sa general public na yun yung po pwede nilang ipaikot na itinatayo nila ng mga condominium, na itinatayo nila ng mga malls, na itinatayo nila ng mga food chains nila, na itinatayo nila ng mga subdivision and property. Alam nyo ho ba na yung mga bilyonaryo at yung mga may-ari ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, halos hindi na sila naglalabas ng pera doon sa mga binubuksan nilang negosyo. Kasi nanggagaling na yun sa mga investor na nandun sa stocks, na nandun din sa bangko nila. Binibigyan kayo ng interest doon sa tinatawag natin na time deposit kasi gagamitin muna nila yung pera ninyo. Eh ang tanong ko, Sir Raymond, bakit hindi nawawala yung pera ko at nakakapagpatubo sila? Simple lang, kasi magaling na sila na negosyante. Hindi ba kayo nagtataka, bakit may pre-selling ng condominium? Ibig sabihin, lupa na binili, magkano tubo sa isang unit? Sa 50 square meter, magkano nagkakahalaga ngayon? 4 million, 5 million, 7 million, 50 square meter? Magkano lang puhunan doon? Eh, lalo na't nasa taas yan. Baka wala pang 2 milyon ang puhunan yan. Kahit isama nyo yung lahat ng ginastos sa isang unit, pero nabebenta nila ng ganong kalaki. Malaki ang tubo nila. Eh, kasi meron na silang sufficient fund para mag-develop ng ganon na ang perceived value ng mga tao is ganon na yung presyo niya talaga. Sir Raymond, ibig sabihin meron utang na nakakayaman? Yes, pwede kang yumaman sa utang. Marami hong negosyante ang ginagamit mo yung perang utang para sa pagpapalago ng negosyo nila. Pero hindi po ito advisable. So gagamitin lang po natin ito kapag ka-establish na rin yung tinatawag natin na cash flow ng negosyo natin. Kapag ka alam na natin kikita, gagamitin mo na yung utang. Yung iba kasi mali eh. Ang stigma kasi dito sa Pilipinas, kailangan meron kang bahay para masabing may narating ka sa buhay. Kailangan
Kailangan meron kang sasakyan para masabing may narating ka sa buhay. Yun ho ang basihan ng success dito sa atin. Pero sa totoo lang, ang bahay ho na titirhan natin na hindi mag-generate ng income para sa atin at hindi pa tayo ready talaga kung uutangin natin yung bahay na yan, na hindi pa talaga established or solid yung cash flow natin, I do not suggest na bilhin mo yung bahay na yan. Gastos lang yan. Yung mga maliliit ho kasi na bagay na kapritsyo natin, mga bagong cellphone, mga bagong damit, ako, mga bagong bag, mga bagong gamit, mapapakinabangan pa naman yung luma, pero bili tayo ng bili ng bago. Okay lang yun. Okay lang na gumastos sa ganun. Ang tanong, priority mo ba siya ngayon? Kung focus ka sa goal, pati yan, dapat yan, detalyado ka dyan. Kung focus ka doon sa pangarap mo, dapat detalyado ka dyan. So that, yung perang naipon mo sa bangko, o oferan ka nila ng credit line, establish na rin, kasabay nun, establish na rin yung business mo. Kaya mo na magpaikot ng puhunan, mabilis ka ng yayaman. Kasi mas marami ka ng kapital pampuhunan sa negosyo. Yun po ang kailangan natin i-work out. Yung credit limit natin sa bangko, dapat mapalaki natin yan. Kasi napakaliit lang ho ng interest na ibibigay sa inyo. Lalong-lalo na kung meron kang asset balang araw na po pwede mong i-collateral sa bangko, mas mababa po lalo ang interest. Kailangan matutunan po natin how banks work. Yan po ang pag-aralan ninyo. At ilagay po natin sa pabor natin kapag ka naintindihan mo natin. And even credit card. Marami hong magaling gumamit ng credit card na talagang na-use nila to their advantage yung credit card. Marami ho kasi ang ginagamit nila yung credit card sa mga panggastos Mali. Kailangan gamitin po natin yung credit card, especially yung mga points, yung mga perks and privileges niyan to our advantage. Tapos napapalago pa natin siya at the same time. Hindi ho masama yung utang. Masama lang po ang utang doon sa mga maling tao, sa mga hindi nakakaintindi ng tungkol pagdating sa pera at sa utang. Next is if you want to achieve that financial freedom, kailangan alam nyo po ang source of energy ninyo. Kasi, unang sinabi ko, sacrifice. Nako, ang hirap. Susunod naman, sales. Aaralin mo yung sales. Susunod naman, saving and spending. Susunod naman, credit line. Puro mahirap So, kailangan alam mo yung source of energy mo para hindi ka manghina. What is your deepest why sa buhay? Para maging focus ka lagi. Kailangan lagi mong ire-remind ang sarili mo doon sa why mo. Bakit mo siya ginagawa? And that's the reason why you will sacrifice, you will save, you will learn more new things in your life. Kasi alam mo, meron kang why, yung mga mahal mo sa buhay, masisecured mo. Dapat alam mo natin yan. Kasi kaya ka nag-abroad para sa anak mo. Kaya ka nagtatrabaho at nagninegosyo ngayon para sa pamilya mo. Probably para sa nanay mo, sa tatay mo, sa pamilya pa rin. Yun yung laman ng puso mo. Na hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Pero meron isang sigurado kung alam na kayang gawin sa'yo ng pera. Kayang i-secure ng pera yung future ng pamilya mo. Kasi sa totoo lang, pag duktong-duktungin natin ang buhay natin, maniwala kayo't sa hindi, probably 90% of us right now, ang sasabihin ninyo sa akin, kung may pera lang ako, kung may puhunan lang ako, hindi sana ganito, hindi sana ganito. Sabi nga nila money cannot buy happiness. Sabi nila, marami ho nagsasabi niyan. Pero paano ka magbabakasyon, nakasama mo ang pamilya mo, paano mo mapag-aaral yung anak mo sa magandang eskwelahan, paano mo mabibili yung bahay mo, paano pag nagkasakit ka, paano kung naging malubha ka, tapos wala kang pangbayad sa ospital, kaya ka bang sagipin ng pera? Oo naman. Money, it's not the most important thing in this world. Pero sabi nga ni Zig Ziglar, it is close to oxygen. Kaya gagalingan mo ngayon sa buhay. Mag-iipon ka, magsisinop ka, magpapalaki ka ng negosyo, mag-i-scale ka, para sa pamilya mo At the end of the day, sila yung source ng energy natin. Kaya dapat lagi mong iisipin, lagi sa'yo babalik yung why mo, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Kailangan meron kang malalim na dahilan. Kasi totoo, napakasarap pong manihuhin ng dream car. Napakasarap tumira doon sa dream house na pinapangarap. Na kapag ka nandun kayo, hindi na ninyo kailangan isipin yung 9 to 5 na trabaho mo ngayon. Hindi mo na kailangan isipin at asikasuhin yung mga negosyo mo because at that time, kusa nang tumatakbo yung negosyo mo. All is well na. Hindi mo na kailangan bantayan kasi may proseso na, may sistema na. Darating ang panahon na ayaw mo na sa pera. Yung pera, dating pa rin ang dating sa'yo. Darating sa panahon na ganun Na finally, masasabi mo na kahit mawala ka sa mundong to, proud and loud ka, iiwan
Iniwan ko ang pamilya ko nang secured sila. Yun ang why mo. Bakit ka naghahanap buhay? Bakit ka nagninegosyo? Kasi gusto mo mas masarap ang buhay nila kaysa sa'yo. Minsan, problemado tayo. Papasok tayo sa kwarto natin, sa bahay natin, iiyak tayo. Alam mo yun, yung halos hindi mo maipakita kung gaano ka kalungkot, kung gaano ka kaproblemado sa bahay ninyo. Talagang tinitiis mo yun eh. Kasi gusto mong maipakita na malakas ka. Gusto mong maipakita na kaya mo. Pero sa totoo lang, giba ka na. Durug ka na. Pero paano mo natitiis? Tutuloy ko lang to, anak. Tutuloy ko to para sa inyo. Kahit gumapang ako, gumulong ako, gagawin ko ang lahat para yumaman para sa inyo. Malayo ka man ngayon sa mga anak mo, nasa abroad ka, yun naman yung hangad mo eh. Kaya kailangan maging matalino ka sa pera, maging matalino ka sa buhay. Huwag mong ipapaagaw sa iba yung pangarap mo, kunin mo. Deserve mo yung buhay na gusto mo. And finally, the last S will be, you should have this attitude. It is called solution-based behavior. Kasi marami ho sa inyo problemado. Kanina, nakakangiti ka, marami kang mga tanong-tanong, pero sa totoo lang, problemado ka na, lubog ka sa utang, hirap na hirap ka, nililibang mo yung oras mo, dahil bukas, panibagong problema na naman ang kakaharapin mo sa buhay mo, panibagong pakikipaglaban na naman, panibagong sagupaan na naman sa araw-araw na buhay. Hindi ho matatapos yung mga negative na nangyayari sa buhay natin eh. Hindi ho matatapos. But we can be happy. Pwede kang maging masaya. Lagi mong iisipin yung solusyon sa mga problema mo sa buhay mo. Maraming problema na nagkatawang tao at ikaw yun. Yung parang hindi na naubos-ubos yung problema mo sa buhay mo. Na minsan natatawa ka na lang, ang galing lang talaga ng buhay. Problema ako na naging tao. That's life. Pero isipin mo lagi yung solusyon. Alam mo, napakasimple lang ng buhay. May problema ka, pasimplihin natin. Ano kailangan mong gawin? Solusyonan. Wala kang maisip na solusyon sa problema mo, ano kailangan mong gawin? Hanapin ang solusyon. Sasagutan mo lang naman eh. Gusto mong maging masaya? Piliin mong maging masaya. Gusto mong maging kontento ka sa buhay mo? Piliin mong maging kontento sa buhay mo. Gusto mong yumaman? Piliin mong yumaman. Gusto mong maging successful? Piliin mong maging successful. Pinipili lang ho sa buhay. Napakadaling sabihin yan, Sir RDR. Mahirap gawin. Mahirap ho yan gawin kasi kinain ka na ng sistema ng problema ng buhay mo. Pero kung tutuusin mo, simple lang ang problema. Sir, ang problema ko pera. Ano solusyon? Simple lang. Gumising ka ng maaga, magtrabaho ka, maghanap ka ng ekstrang pagkakakitaan, mas palakihin mo yung kita mo. 1 year, 2 years, 3 years, wala kang problema. Napakadali lang ho ng buhay. Problem solving lang ang buhay. Eh paano kung ang problema ko is may malubha akong karamdaman, Sir Raymond? Paano yun? Start a healthy lifestyle. I-extend mo man lang sana yung buhay mo. Maging masaya ka araw-araw, huwag kang mai-stress dahil lulubha yung sakit mo. Alam mo naman yung solusyon sa buhay eh. Sawa na ako sa abroad, Sir Raymond. Ano ba ang solusyon? Eh di umuwi ka dito. Wala naman hong OFW or seaman na pag-uwi nila dito, 1 month after, naging taong grasa. Wala naman hong ganun eh. Laging may abundance of opportunity sa mundo. Marami kang po pwedeng paraan para kumita. Ang nangyayari lang kasi sa mga tao, nagiging komportable kayo doon sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon. Kaya pag dinapuan kayo ng maliit na problema, dinadamdam mo ng maigi. Kasi in the first place, hindi mo naman trinabaho yung future mo dati. Mula lang nung napanood mo yung mga ganitong klase ng video, nagising ka sa katotohanan ng buhay na gusto mo nang yumaman. All of a sudden, nagkaroon ka ng pangarap. Matagal nang patay sa'yo yan eh. So what you should do? Ito yung pinili mo. Gusto kong makuha pangarap ko. Gusto kong maging successful. Gusto kong yumaman. Gusto kong makuha dream car ko. Gusto kong makuha dream house ko. Gusto kong maipasyal mga anak ko sa buong mundo. Gusto kong maiparamdam sa kanila ginhawa ng buhay. O kung yan ang pipiliin mo, trabahuhin mo ngayon. Paano tatrabahuhin? Solusyon ang isipin mo sa araw-araw na problemang dumarating sa buhay mo. Hindi mawawala ang problema at hindi rin mawawala ang solusyon. O equal yan. Kapag ka may binigay sa yung problema ang buhay, may formula para masagutan mo yan. Create ho ang mundo ng balanse at equal. Eh sir, bakit ang tagal nung problema ko, hindi na ako nakaungos-ungos dito sa problema nito? Simple, prinoblema mo ng prinoblema. Yun yung nangyari sa'yo. Imbis na solusyonan mo, prinoblema mo ng prinoblema. Yung problema ho, na wala ng solusyon, huwag mo nang problemahin. As long as may solusyon, problema yan. So, solusyonan mo. Pero yung problema mo, wala nang solusyon. Sir, wala na kasing solusyon dito sa problema. Lahat na naisip ko, wala. Eh di wag mo nang problemahin. Hindi na problema yan. Problema na nila yon. Hindi mo na problema yan. Wala na nga solusyon eh. Hindi mo na nga masasagutan eh. If you want to achieve that financial freedom, that time freedom na gustong-gusto mong makuha sa buhay mo, you should focus on the solution only. Araw-araw. Figure out paano mo masosolve itong ganitong klase ng senaryo, ganitong klase ng pagkakataon, ganitong klase ng problema. Figure out mo. Because life is worth living. Huwag mong
Higumo ng sarili mo sa problema. Masarap mabuhay. Kung may depression ka, kung may anxiety ka, kung problematic ka, kung feeling mo wala ka ng pag-asang umasenso sa buhay. I just want to remind you that life is worth living. Ngumiti nga kayong lahat. Isipin mo, kaya mo pang ngumiti. Maraming pasyente ngayon sa ospital na sa kasalukuyan na oras na to, ni pagdilat ng mata, ni paggalaw ng kamay, ni pagngiti, hindi na nila magawa pero gusto pa nilang mabuhay. Pero ikaw, bakit ka nagpapakain dyan sa problema na yan? I just want you all to realize that life is worth living. Sarapan natin ang buhay natin. That's what we all deserve.